Ang agang harang ni attorney. Mga episode ng ating Kape at Kwentuhan. Batiin ko sa ang mga viewers natin sa Facebook, Bati-bati pa si natin attorney. sa YouTube din. Laguras kayo, no? Attorney May Divina City College. Kaya yan mga kabunyog, ano? Si Attorney May Divina Gracia, magaling. Talagang hindi siya nakalangan magsabi kanina ng ano. Sabi niya, scam. Bili prosecution. Let's call a spade a spade. Sabihin na natin kung ano talaga. O yun. Ang sabi niya, ano daw, talaga namang Scam. Scam ang lahat ng ito. Scam. Oo naman, At scam ang naman talaga. pinaka-architect ko nito at mastermind ay si Sara, Yes, si shout VP out. Sara Duterte. Yun. Convict Ano na yun? talagang sayang. Pero habang sinasabi Nasa ngayon, senators na lang. hindi naman siya yung Yun lang. hindi naman siya yung agresibo. Relax nga eh. Relax nga. Si Attorney May Divina Gracia. Pero mga kabunyog, itong hostile witness na sinalang kanina, si Lemuel Ortuño, marami siyang sinabi. Actually, marami siyang sinabi kanina na lalong nagdiin kay Sara. Sa tingin ko, namumroblema na yung depensa. Namumroblema na yung depensa dyan, mga kabunyog. Problemado talaga. Kaya attorney. object ng object sana kanina si Attorney Misleading. O kaya lang wala eh. Attorney Wala namang kasing Misleading. basis yung kanyang mga objections. Alam niyo mga kabunyog, ang mga ino-objectan ng defense. Imagine niyo, tinatanong. Ikaw po ay salary grade 29, tama? Sinanong, Yung salary grade 29 po kayo, magkano po ba yung sweldo na yan? 100 Object plus. na naman yung defense. Irrelevant daw. Sus naman mga kabunyog. Pera natin ang pinag-uusapan dyan. Bakit hindi natin pwedeng malaman? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Bakit? Private ng pera ni Sara ang binibigay dyan kay Ortuño? Pera yan ng taong bayan. Magkano ang salary grade? Bakit? Mali bang itanong yun? Kaya alam nyo, itong nasa defense, lahat na Salary lang grade ino-objectan. 29. Yung ganong simpleng bagay, sabi ni Atty. May Divina Gracia dito kay Lemuel Ortuño, 187. Philippine Jose, 190. 187. 180 to 190 a month. 187 Hindi to 90K a month. Ay si salary grade 24 si Acosta eh. Ito salary grade 29. Maldo. ASEC eh. ASEC, Assistant Secretary. 187. Gross yun, 190K a month. Pero yun na nga, tinatanong siya, kayo po ay salary grade 20, SG29, ibig sabihin salary grade 29, correct? Paldo. Ay nag-object pa si Attorney Misleading, nag-object. Irrelevant. Ang ibig sabihin ng irrelevant, walang hindi importante sa isyong pinag-uusap. Bakit hindi importante? Bakit irrelevant? Ano siya eh? Staff ni Sara Duterte, siya ang assistant, siya ang As assistant secretary. Chief of Siya staff. yung Chief of staff. Deputy Chief of Staff ni Attorney Sulaika, ni Sulaika Lopez. Siya yung kanang kamay ni second in command sa opisina ni Sara. Kumbaga ito. Ngayon ang tanong, magkano pong sweldo niyo? Mali ba yung tinanong yun? Sus naman. 187,000. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, itong nasa defense na ito, maka-object lang. Pero maraming mga sinabi kanina, si Ortuño, na sa totoo lang mga kabunyog, Lalong kahit naging pa sabihin hostile witness siya, hostile witness. Pero marami siyang mga sinabi na damaging kay Sara. Isa-isahin natin yan. Isa-isahin natin yan mga kabunyog. shout out Ang una, Ardayan. Ano kanina ang unang talagang inamin ni Lemuel Ortuño? Inamin ni Lemuel Ortuño na yung confidential funds na yan 2022, pag-upo lang ni PBBM at ni Sara Duterte noong June 30, 2022, agad-agad linakad ni Sara yan. Kumbaga, inamin niya ni Ortuño na kumbaga, ang talagang naglumakad niyan ay si Sara. Talagang linakad niya kay PBBM yan sa presidente. At nang maupo sila, wala silang minanang confidential funds kay Leni Robredo kasi zero. Zero ang confidential funds ni Leni. Inamin din niya ni Lemuel Ortuño kanina. Inamin niya rin na si Sara Duterte, pag-upo, August 2022 pa lang, sumulat na sa Office of the President, humingi na ng confidential funds. Inamin niya yun. At inamin niya rin na Umami ng kumag. Diyos ko po. Okay, ano nangyari kay attorney? Nawawala yung signal. Uy, Ma'am Ardayan, gamit ko yung binigay mo sa akin. Suot ko pala. Yung binigay mo sa akin, Ardayan. Ay, attorney, what happened? Bakit nag-load 250,000 sana yan. Yan, inamin na naman niya. At nagmamadali sila na ma-release yan, kaya lang kulang-kulang yung requirements. Wala silang naka-attach na physical and financial plan. Yun, inamin niya na naman yun. Nakakabunyog. At inamin niya rin na na-release sa kanila ang pondo December 21 na. Na-incas nila December 21, inamin niya. At naubos nila ito in 11 days. So grabe yung pag-amin nito. Kumbaga, in effect, ano ang pinaka-inamin ni Ortuño? Na si Sara Duterte talaga ay matataw sa confidential funds. Imaginin mong pag-upo pala, confidential funds kagad ang inasikaso. Garapal talaga. So, yan mga kabunyog. Yan ang inamin niya. 250 million sana ang nire-request nila, kaya lang ang binigay 125 million. So, imaginin nyo
Vice Presidente ng Pilipinas, kauupo pa lang. Ano kaagad ang nasa isip? Confidential funds. Hindi man lang nahintay na sa sunod na lang na taon, sa 2023 na lang, ipakiusap na lang natin sa Kongreso, ilagay sa GAA. O di at least disimulado man lang yun na hindi ka matataw sa confidential funds. Pero hindi. Si Sara, pag upo niya talaga ng pag-upo, linawat niya kaagad na mabigyan siya ng confidential funds. Kahit wala yan sa budget. Ha? Sa totoo lang, ano nga yan eh. Matindi ang ginawa niya. Mabait lang talaga si PBBM sa kanya. Binigyan siya. Pero hindi naman binigay yung buong 250. Binigyan siya ng 125 million. So yun ang unang na-expose, mga kabunyog. Ha? Na si Sara Duterte talaga ang nag-insist ng confidential funds na yan. Hindi yan galing kila PBBM na parang binigay lang, na basta hindi. Nang lumakad niyan, na magbigyan siya ng confidential funds si Sara. Talagang ano siya, kasi nasanay siya sa Davao na may confidential funds. Kaunti po 60 million ang confidential funds niya sa Davao. Sa loob ng ilang taon na naging mayor si Sara, nakakuha siya ng 2.6 billion. Kaya na-confidential funds. Kaya pag upo niya, yan yung natawag talagang gahaman, garapal, diba? Attorney, Diyos ko po rin. Pero 460 per year, saan ka pa? agad-agad din ang inisip niya, confidential funds din. Kung baga busog sa confidential funds. Inamin yan ni Ortuño. Ano ang inamin ni Ortuño? Na pag upo nila, walang confidential funds silang inabutan. Si Leni ay walang confidential funds. Ang ginawa, agad-agad pag upo nila, nag-request ng confidential funds. Ano ang mga proof? Letter. Alright, Pablo, sa mga bagong pasok. Sa mga bagong pasok dyan, shoutout sa 200 plus live viewers. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Pinakita kanina, yung official letter ni Sara Duterte sa Office of the President. Anong pitsa? August 2022. Tapos, sa totoo lang, nag-comment pa sa kanila ang DBM. Walang naka-attach na physical and financial plan. Totoo naman. Magre-request ka ng pondo. Wala man lang paliwanag kung para saan yun. Sasabihin mo lang confidential plan. Kailangan may physical and financial plan. Kinumply na lang nila yun. Nauna na yung request. Saka na lang isinunod yung requirements. Matindi mga kabunyog. Talagang nagmamadali. So, anong pinapakita doon? Ang pinapakita doon, talagang si Sara Duterte sa confidential funds. Ano ito mga kabunyog? Yan yung nangyari. At si Sara mismo yung lumakad niya. Hindi yan isang bagay na parang binigay na lang. Hindi. Finalo up siguro yan. Dahil hindi naman sila magkaaway pa niya ni PBBM. Linalambing siguro ni Sara. Di ba laging sinasabi niya, PBBM, di ba? Mga ganun yan eh. Kaya binigyan siya ng confidential funds. 2022 pa lang. Kauupo pa lang. Tapos sa 2023, binigyan na naman siya ng 500 million na confidential funds. OBP lang yan. Pati DepEd, humingi lang siya ng confidential funds. 112 million. Di ba? So, matindi yan mga kabunyog. Yan yung unang inamin. Napaamin diyan si Ortuño na walang confidential funds si Leni, na zero sila nang umaupo, na si Sara mismo ang lumakad niyan, na minamadali nila yan, wala pang mga physical and financial plan, sinubmit na nila. Kulang-kulang pa ng mga attachments yan, saka na lang nila kinumpleto. Ganun katindi. Matindi talaga. Matindi talaga si Sara Duterte. Mga kabunyog. Garapal. So, ano pa ang isa ditong nakita? Ang isa pang nakita dito na inamin ni Ortuño, ito mga kabunyog, isa pa to, matindi to. Matindi itong inamin pa ni Ortuño, na yung mga pinipirmahan niya ni Ortuño, kasi pinipirma, halimbawa, yung 125 million, pumasok na doon sa account ng Office of the Vice President. Pagpasok sa account ng Office of the Vice President, December. Pag automatic pagpasok sa account ng Office of the Vice President, kaagad-agad, pinaano na ni Sara, in-order na ni Sara, i-encash nyo na yan. Sino ang nag-order? Si Sara Duterte. At sino ang nagperma doon? Siyempre siya. Sabi ni Limwel Ortuño, siya ang nagperma sa disbursement voucher. Kasi ang napag-usapan kasi kahapon, at saka nung isang araw, hindi pala, last week ba yun? Yung pag-appear ni Gina Acosta. Si Gina Acosta, ang inamin niya na siya ang nag-encash ng cheque. Siya ang nag-encash ng cheque na 125 million. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, siyempre, si Gina Acosta nag-encash. Pero sino ang nagbigay ng cheque? Ibig sabihin, sino yung nagperma sa cheque? Sino nag-order nun? Itong si Limwel Ortuño. Siya yung nag-na payment approved. Yun, may pinas kanina na payment approved. Ibig sabihin, inaprubahan ni Limwel Ortuño na i-release na yung 125 million kay Gina Acosta. Yun, nakukuha niyo mga kabunyog. Ang nagperma doon ay itong si Limwel Ortuño. Payment approved. At sino yung nag-countersign doon? Siyempre yung may final na perma, si Sara Duterte. At sino ang nag-instruction sa kanya na i-release na yung 125 million, i-invest na yan? Si Sara Duterte. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ang sinasabi natin dito? Bakit lalong nadiin si Sara? Si Acosta, ang sinabi niya, ang sabi sa kanya ni Sara, ibigay mo ang pera pagka-ingkas mo kay La Chica. Yun. Ngayon naman, ang inaamin naman ni Ortuño, na ang nagsabi sa kanya na i-release mo na yung 125 million para ma-ingkas na ni Acosta, ay si Sara Duterte din. So napaka-aktibo ng papel ni Sara Duterte. Napaka-aktibo ng papel niya. Kaya yung sinasabi ni Amy Marcos na
hindi naman si Sara Duterte, si VP Sara ang accountable officer. Tapos, nahawakan niya ba ang pera? Yun, mga ganun. Diba? Tinanong yan ni Amy Marcos. Nahawakan niya ba ang pera? Iniiwas O, niya syempre, si sabi ni Sara. Gina Acosta, hindi. May nahawakan ba siya kahit kunti dyan sa confidential funds na yan? Sabi naman ni Gina Acosta, wala. May naibulsa ba? Pero ito na ngayon, anong nai-establish ngayon? Na ang nag-order na i-issuehan na ng cheque yan para maingkas na ni Gina Acosta, ang nag-order niyan ay si Sara. Sinong inorderan niya? Si Lemuel Ortuño. O yan, na-establish yan. Na-establish yan. Ibig sabihin, malaking amount yan, sino ang nag-order niyan na i-release na yan para maingkas na ni Gina Acosta? Si Sara Duterte. Sino ang inorderan niya? Si Lemuel Ortuño. O yan. Kaya yan present si Ortuño, mga kabunyog. Yan ang dahilan bakit present si Ortuño. Kasi siya yung pumipirma eh. Itong si Ortuño, siya ang pumipirma. Aldo. Pero ang sabi niya, ang nag-o-order sa kanya na pirmahan mo na yan, si Sara Duterte. So paano ngayon masasabi na si Sara Duterte ay walang aktibong papel dyan sa confidential funds na yan? Kasi sabi ni Amy Marcos, hindi naman siya ang ano doon, hindi naman siya ang nakapangalan sa cheque, si Sara Duterte daw. Nakapangalan daw kay Gina Acosta. Yes! Pero nung na-incas na ni Gina Acosta, anong na-establish doon? Sabi ni Gina Acosta, pagka-incas niya, in-instructionan siya ni Sarang, ibigay mo na yan kay La Chica. O, di ba? Sino ang nag-instruction kay Gina Acosta? Si Sara. O, ito naman si Lemuel Ortuño, ano naman ang instruction sa kanya? Mag-issue ka na ng cheque para ma-incas na ni Gina Acosta. O, yun, 125 billion. Yun, mga kabunyog, mga kabayan. So yan. So matindi mga kabunyog, ang papel ni Sara ay napaka-aktibo. Oh. Napaka-aktibo. Kaya yung kumbaga si Sara, okay, hindi mo siya nakita na humawak ng pera kasi yun ang sabi ni Amy Marcos. Pero sino ang lumakad sa Office of the President? Sino ang lumakad niyan? Si Sara Duterte. Sino ang nag-order kay Lemuel Ortuño na isyuhan mo na ng cheque para maingkas na yan? Si Sara Duterte. Sino ang nag-order kay Gina Acosta na i-transfer na yung pera kay La Chica? Si Sara Duterte. Na, ibig sabihin, napakatindi ng papel ni Sara Duterte. O, live ito, Kabunyog Agustin Mondragon. Ha? O, yan. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, ang na-establish dito, nadiin si Sara. Kay Gina Acosta, ang binabanggit niya, transfer niya kay La Chica ang pondo. Pero sino ang nag-order sa kanya? Si Sara. At paulit-ulit din na sinasabi ni Acosta, kung hindi naman dahil kay Sara, sabi kasi ni Sara, may tiwala siya kay La Chica. Nagtiwala na rin si Acosta. So, Sara na naman yan. Sara. Hindi ito replay, bongki. Ano ito, live. Si Lemuel Ortuño naman, siya ang nakapirma sa mga forms. Halimbawa, yung mga sulat sa DBM, yung mga sulat sa lahat ng mga tungkol sa confidential fund, siya, pumipirma siya, sabi ni Ortuño. Pero, ang instruction na pumirma siya, galing kay Sara. Sa new and improved Kopi Ko Blanca na nakaka-good vibes, mapapasayaw ka! Again, sa mga bagong pasok, Mapsat, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Shoutout sa 300 plus. Oy, suot natin si Gibo, Mapsat. Galing to kay Ma'am Arda yan. Salamat, Ma'am Arda yan. Ha. Okay, tuloy. Ay, may haba ng harang ni attorney. Pumipirma siya dahil kay Sara. Instruction sa kanya. Di ba? Mga kabunyog. So, anong inaamin dyan ni Ortuño? Na si Sara Duterte ay ang nag-o-order sa kanila. Ibig sabihin, yung paglakad niyan sa Office of the President para marilisan ng confidential fund, Sara yan. Yung nag-order sa kanya, na pirmahan mo na yan, si Sara Duterte din. Yung nag-order sa kanya, na mag-issue na ng cheque, pirmahan na, para ma-incas na ni Acosta, si Sara Duterte. Ang nag-order kay Gina Acosta, na ibigay kay La Chica, si Sara Duterte. Malamang, ang nag-order din kay La Chica, alam naman, na kunin mo na yung pera, si Sara Duterte. Pagkatapos kay La Chica, hindi na natin alam kung anong nangyari. Yun na yun. Si Sara na lang sa si La Chica ang nakakaalam noon. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang na-establish. Kaya matindi yung mga yung mga binunyag ni Ortuño, inamin niya. Nilaglag niya si Sara. Mga kabunyog, mga kababayan. So, yung sinasabi ng mga DDS, sinasabi ni Amy Marcos, na si Sara Duterte ay wala namang naging papel dyan sa confidential funds na yan. Kasi, ang nag-incas niyan ay si Ortuño at saka si Acosta. Ang humawak ng pera ay si La Chica. Si La Chica na rin ang nag-implement niyan kasi ang siyang nakakaalam sa confidential funds. Si Sara Duterte ay walang papel dyan. Mali! Si Sara Duterte ang lumakad niyan kay PBBM na ma-issuehan ng 125 million. Ang rini-request pa nga, 250. Si Sara Duterte rin ang nag-order kay Lemuel Ortuño. Permahan mo na to, i-release na ninyo yan. Siya rin ang nag-order kay Acosta. Siya rin ang nag-order sigurado kay La Chica. Kaya nga mga kabunyog si Sara hindi siya nagpapakita dyan sa Kasi siya talaga ang pinaka-arkitekto at mastermind. Tama si Atty. Meg Divina Gracia. Siya yung arkitekto at mastermind ng lahat ng yan. Tama si Atty. Meg. Ano yan mga kabunyog? Yan yung mga na-establish. Dito sa mga hostile witnesses yan kung iisipin natin, hostile witnesses yan. Pag sinabi mong hostile witnesses, tao ni Sara yan. Tao ni Sara yan. Tao ni Sara si Gina Acosta. Tao ni Sara itong si Ortuño. Kaya lang, alangan namang hindi niya aminin, nakapirma siya Nandun yung mga papel. Nandun yung mga papel, nakapirma siya. Kaya lang, ang sinasabi ni Ortuño, pumirma ako dyan kasi instruksyon ni VP Sara Duterte.
So alam ni Sara Duterte ang lahat ng nangyari sa confidential funds. Kaya yung sinasabing walang alam si Sara diyan, Nako po, paano mo walang nasabi walang maniwala. alam? Ha? Napaka-aktibo nga ng naniniwala. kanyang papel. Ha? Hindi lang siya, ang sinasabi kasi ni Amy Marcos, bakit? Binigyan niyo ba ng pera galing sa confidential fund si Sara? O di syempre ang sagot ni Acosta, hindi Wala. po. Ay natural. Ha? Pero pagkalipat kay La Chica noon, pagkalipat kay La Chica, ano nang Wala. nangyari kaya? Naging Mary Yung Grace mga na. sinasabing ginamit sa tree planting, yung mga sinabing ginamit sa Christmas party, hindi totoo yun. Ang sabi nga ni Attorney Maydi Binagracia, scam yun. Wala naman talaga yun. Pinalabas na lang na binigay kay Mary Grace Piatos, binigay kay Andy Lim, pero lahat yun wala, scam yun. Ha? Ngayon, masakit pakinggan na scam, pero yun ang totoo. Real talk yun, Nakakabon yung real mga talk. kawan. Kaya matindi. So, anyway, si Ortonio, kahit hostile witness, ano siya, kumbaga, naobliga siyang aminin. Kasi paano mo naman i-deny? Pinaflash doon yung mga dokumento, nakapirma ka. Nakapirma Ang dyan. tanong sa kanya na lang, sino ang nag-order sa'yo na pirmahan mo yan? Kasi sensitibo tong mga desisyon mo. 125 million, pinarelease mo. Sino ang nag-instruction sa'yo? Si Sara Duterte. Si VP Sara Duterte. Sino ang nag-instruction sa'yo na yung mga liquidation? Di ba may mga liquidation na sinabmit si La Chica? Kailangan certifyan yun ni Acosta. Kailangan certifyan din ni Ortonio. Kailangan nilang pumirma doon para maisubmit sa COA. Sino na naman ang nag-instruction sa kanya na pirmahan niya yun? Si Sara Duterte. So lahat ng nangyari, yung mga ginawa ni Acosta, pinirmahan ni Ortonio, Sara Duterte. Tato, shout out. Mga kabunyog. Kaya yung sinasabi na si Alfonso, Sara ay shout out. parang ignorante dyan, wala naman siya diyang papel sa confidential funds kasi ang nag-implement yan ay si La Chica. Wala naman siya dyan, hindi naman siya humawak ng pera kasi ang nag-ingkas ay si Costa. Wala naman siya dyan kasi ang nagpirma dyan si Ortonio, hindi. Ha? Kabunyog mga kababayan. Kaya yan. Yan ang mga na-establish kanina. At matindi yan kasi nadidiin si Sara dyan. Kumbaga, yung chain tungkol sa confidential funds, na-establish na. Kaya nagtataka tayo, bakit kailangan pang i-present si Ortonio? Ay kasi ang alam lang naman ni Acosta, yung pag-ingkas ng cheque na 125 million at pagbigay kay La Chica. Yun ang kay Acosta. Pero yung mga pinadala sa DBM na request ng confidential funds, yung mga disbursement voucher para i-release na yung pondo, si Ortonio yun. Kaya present siya. Ngayon, dininay ba ni Ortonio kanina yon? Wala. Hindi. Hindi niya dininay yun. Kasi hindi niya naman pwedeng i-deny. Nasa dokumento. Pinaflash yung mga dokumento, nakapirma siya. Ayan mga kabunyog. Kaya dito, ang nangyari na dito, established na ito na si Sara Duterte ang lumakad ng confidential funds, na si Sara Duterte ang nag-order na i-release yan ni Ortonio, si Sara Duterte ang nag-order na i-invest niya ni Acosta, si Sara Duterte ang nag-order kay Acosta, ibigay mo kay La Chica, at malamang, syempre, si Sara Duterte rin ang nag-order kay La Chica, kunin mo na yung pera. At hindi lang yan isang beses. Many December times. 2022, 125 million. First quarter ng 2023, 125 million. Second quarter of 2023, 125 million. Third quarter of 2023, 125 million. Total, 500 million. Which is, 500 million is half billion. Yan mga kabunyog. Yan ang nangyari. Kaya, kumbaga, kaya hindi ko maintindihan yung sabi ng mga DDS, di ba? Wala namang ebidensya, wala namang testigo. Ano pa yung mga pinakikita? Sa totoo lang, problemado dito ang depensa. Problemado ang depensa dyan. Bakit? Wala. Established na eh. Paano naman nila lulusutan yan? Si Sara. Dapat humarap si Sara, sagutin niya lahat ng yan. Kasi siya ang nababanggit eh. Siya ang nababanggit na pinaka-mastermind niyan. Siya ang nababanggit na arkitekto niyan. Siya ang nababanggit na kaya lang, humaharap pa si Sara? Hindi. Bakit hindi siya humaharap? Kasi scam nga eh. Scam nga. Mahihirapan siyang humarap kasi scam. Diba? Ano ito? At hirap na itong defense team ni Sara. Sunod-sunod na ang kahihiyan ng defense team ni Sara. Samantalang yung mga abogado ng prosecution laging nagtitrending viral. Viral, si Kapunan, si Ligutan. Diba? Itong si Attorney Maydi Binagracia. Mga kabunyog. Yan na yung si Sara dapat ang humarap. Kasi ang binabanggit ni Ortonio, si Sara. Ang binabanggit ni Acosta, si Sara. Ang nagsabi sa kanya na ibigay kay La Chica. So si Sara dapat. Chichi Burichi, shout out. Kaya ito mga kabunyog, damaging yung kanina. Kahit hostile witness yan supposed to be dahil hostile witness yan. Pabor kay Sara yan. Pero ano naman alangan namang under oath sila alangan namang magsisinungaling siya. Mga kabunyog. Kahit si Gina Acosta, under oath si Gina Acosta. So anong nangyari sa kanya? Paulit-ulit na lang siya, yung template na sagot niya. Hindi ko po alam. Kasi po, si Cornel La Chica po ang nakakaalam. Siya po kasi ang expert sa confidential funds. May tiwala po ako sa kanya kasi may tiwala din po sa kanya si VP Sara. Diba? Paulit-ulit na lang sa ganun. So si Sara Duterte ang nagkukonek sa lahat ng yan. Kay La Chica, kay Acosta, kay Ortonio.
Paano ngayon sasabihin ni Amy Marcos na walang pananagutan si Sara Duterte? Kasi hindi naman daw nakahawak ng pera sa confidential funds. Abelino Suligan, shout out. Kim Cerezo, shout out din sa inyo. Hindi, sa totoo lang, matindi to, ano? So, tayong mamamayang Pilipino, magpapabudol pa ba tayo? Harap-harapan na tong scam na to. Ayaw nang marinig ng mga nasa depensa yung term na scam. Pero ano pa bang tingin diyan? Scam. Brenda Barton, shout Diba? out. Mga kabunyog mga kabay. Wala, Shout scam out, talaga yan. Brenda Barton. Pero ano naman kaya ang magiging depensa ng defense diyan? Wala, mahirapan na sila. Agree. Kasi, Robert. Ano to eh? Anong gagamitin nila na argumento? Ay, confidential funds yan. Hindi pwedeng i-divulge yan. Hindi eh. Nalinaw na sa guidelines ng Bigaspi, COA. shout out. Yung joint, ano ba yun? Yung joint circular. Joint circular 2015. Anong nakalagay doon? Na kahit confidential funds yan, may mga specific lang yan na pwedeng paggastusan. Pangalawa, kahit confidential funds yan, subject pa rin yan sa audit. Agree. You write the words. What if you could hear them as a song? Go to Suno. Again, shout out sa 500 plus live viewers, Mabsat. Baka naman, like and subscribe po tayo. Like po tayo, Mabsat. Wala pong bayad yan. Diba? Kaya marami. Kahit confidential funds yan, hindi dapat i-transfer yan. Ang special disbursing officer siya lang ang dapat mag-disburse. Shout out kay Lily Ocampo sa Melbourne, Australia, sorry. Kaya ito mga kabunyo? Sir Leonardo, shout Malinaw out. na ngayon Banat yan. po ang Malinaw na. isin O, the ngayon. house. Ang susunod na magtitistigo, 3 officials Salamat, ng AFP. Kapsat. Alam niyo kung ano naman ang ititestify noon? Yung ginawa nila Sara Duterte, sa DepEd naman to, confidential funds pa rin. Para ma-liquidate yung 112 million ng DepEd, ang ginawa nila, pinalabas nila na yung activity ng Armed Forces of the Philippines sa mga youth, yung youth summit ng kabat ng AFP, marami yon, maraming participants. Gumastos daw ng 15 million. So pinalabas ng DepEd na yung confidential funds ni Sara, 15 million doon ginastos doon sa youth summit ng AFP. Ang problema, pinatutunayan ng mga officials ng AFP, mag-a-appear Wala. sila. Bukas. Zero. Bukas mag-a-appear sila. Ang papatunayan nila na hindi totoo na may pundong binigay ang DepEd sa kanila. Yun Sariling na. pundo yon ng AFP. AFP. Kumbaga ang ginagawa mga kabunyog mga kababayan. Magsisinungaling. Yung activity ng AFP, rinireflect na activity ng DepEd para Tama. i-charge doon sa confidential funds. Talagang scam Naghanap sila ng resibo. talagang scam mga kabunyog. At yan yung ibubunyag ng mga testigong officials ng AFP. Oh. Itong sila La Chica at saka sila So, ibig sabihin, yung pala yung ine-expect na 3 AFP na magbubunyag na walang ginawang donation o kaya sponsor ang DepEd noon. Pinaliwanag ni Attorney Claire to eh. Diyos ko po. Nolasco. Shout out kay Inday Sara Troll Army. Gugulong na sa ombudsman. Nagsabi na si DND Secretary Gibo Teodoro, tapos na ang investigasyon ng AFP kay La Chica at kay Nolasco. Yung! Tama yan. Sabi ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, ang bagay na yan tungkol kay La Chica at Nolasco, tungkol sa confidential funds, hindi na saklaw ng AFP yan. Ombudsman na yan. Patay, mga kabunyo. Patay. Patay yan. Kasi ombudsman na yan eh. Hindi na makakapagsinungaling dyan si Acosta at si Nolasco at si La Chica. Ano na yan mga kabunyo? Kaso na yan eh. Plunder na yan. Kaya sabi ng DND ni Gibo Teodoro, tapos na nilang imbestigahan si Nolasco at si La Chica. Pinasa na daw nila sa ombudsman. Kaya sa totoo lang, matapos lang itong impeachment ni Sara, ang daming makukulong. Makukulong yan sila La Chica, makukulong sila Nolasco, makukulong si Acosta, makukulong tong si Ortuño, makukulong yan sila Sulaika, sila Parda. Damay-damay silang lahat. Diba? Hindi mga kabunyog. Ano na ito? Ang nakakapigil lang talaga dito na gumulong na yung sa ombudsman kasi nga nasa impeachment pa kay Sara eh. Busy pa. Pero pag natanggal na si Sara sa pagka-vice president, hindi na rin siya makakatakbo sa 2028. Tuloy na yung kaso niya. Parang katulad yan kay Erap, di ba? Si Erap pagkatapos matanggal sa pwesto, nakasuhan ng plunder. Kaya lang, in absolute pardon ni Gloria. So ang gusto nilang mangyari dito mga kabunyog manalo si Sara sa 2028, hindi siya makonvict ngayon, manusutan niya itong impeachment. Yan ang gusto nilang mangyari ng mga pro-Duterte. Para mapalaya si Kibuloy, mapalaya si Revilla, mapalaya sila Rada, mapalaya sila Defensor, mapalaya yung mga kaalyado nila. Hindi matuloy ang kaso kay Loren, hindi matuloy ang kaso kay Cayetano. Yan ang pag-asa nila ay si Sara. Kaya lang sa ebidensyang ito na nakikita natin, wala na. Sino man na senador, yung senador ng minorya na mag-aakwit kay Sara, walang hiya na sila niyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Agree. Kapag itong mga senador ng minorya ay inakwit pa rin si Sara Roberto sa kabilang Cabe, ng napakatindi ng itong mga ebidensya, ano nang masasabi sa kanila?
nakakahiya sila. Nakakahiya. Yang halimbawa si Amy Marcos, sila Padilla, kung i-acquit pa rin nila si Sara, tambak na ang ebidensya. Tambak na ang testigo. Di ba? Tandaan natin ito, ilinaw ko to. Ang impeachment, hindi kailangang proof beyond reasonable doubt yan. Ang proof beyond reasonable doubt, guilty beyond reasonable doubt, sa criminal case yan. Yan. Medyo ipaliwanag ko yan Ang klase ng proof na kailangan sa impeachment ay hindi proof beyond reasonable doubt. Ang proof beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda. Beyond reasonable doubt, sa criminal case yan. Pero pag sa impeachment, hindi. Clear and convincing evidence lang. Yung makumbinsi ka lang ng ebidensya at testigo. Kasi hindi naman makukulong dito ang official Matatanggal lang naman sa pwesto. Saka ang issue dito, yung niya, ang papatuloy sa pwesto. Dapat pa ba siyang magpatuloy sa pwesto o hindi na? So hindi naman proof beyond reasonable doubt yan. Ang proof beyond reasonable doubt sa criminal case kasi makukulong ka Kaya medyo matindi ang kailangang ebidensya. Proof. Matindi ang proof na kailangan. Dito hindi. Impeachment lang ito. Impeachment lang ito. Kaya nga, sui generis yan. Sui generis. Hindi ito judicial. Political ito. Judicial dahil lang may mga rules din sa evidence, tapos may court din, pero yung proseso mismo political. Pagpapatalsik sa pwesto pag-remove from office. Kaya ang kailangan lang dito na ebidensya at proof, clear and convincing evidence lang, substantial evidence lang. Sabi nga ni Agustin Mondragon, probable cause nga lang hindi naman kailangan dito na proof beyond reasonable doubt. Kaya ang dito, halimbawa, yung mga sinasabi ni Amy Marcos, bakit? Nahawakan ba ni Sara ang pera? Bakit? Kaya Si Sara ba talaga ang pinaka-accountable dyan? Masyadong stricto na yung ganyang niya Ang kailangan lang dito, maipakita na nawala na ang tiwala ng publiko. Betrayal of public trust. Sa ginagawa na yan ni Sara dyan, sa ebidensya na yan at mga testigo na yan, may tiwala pa ba kayo dyan? Ang may tiwala na lang dyan, TANGA at saka BOBO. Di ba? Di ba? Kaya, itong mga senador ng minorya, kapag ba naman inakwit nila si Sara, lalo na pag dumating na tayo doon sa pinakahuling article ng impeachment, yung unexplained wealth, mas matindi yun. Kasi ipapakita talaga doon yung mga laman ng mga bangko ni Sara at ni Manscarpio. Doon, pag hindi pa ba naman nagising ang taong bayan doon, ipapakita na doon yung mga deposito sa yung mga laman ng mga accounts ni Sara at saka ni Manscarpio. Saan galing yan? Magkano lang ang sweldo ng mayor? Magkano lang ang sweldo ng vice president? Kahit pa naman magaling na abogado si Manscarpio na asawa ni Sara, hindi naman kikita ng bilyon-bilyon. Agree. Saan galing yung mga pera na yun? Ipapakita kasi yung mga pera nasa loob ng bangko tapos sasabihin na naman ng mga DDS walang ebidensya. Ayan mga kabunyog. Doon pa lang sa hindi, ang plunder kasi criminal case yan. Doon pag sa criminal case, kailangan doon proof beyond reasonable doubt. Pagdating sa Sandigan Bayan, guilty beyond reasonable doubt. Medyo mahigpit ang evidence na required doon kasi makukulong sila Sara Pero pagdating dito sa impeachment, hindi, lang to? Clear and convincing evidence, substantial evidence. Kahit nga pwede gamitin mo lang preponderance of evidence lang. Ibig sabihin sa timbangan ng ebidensya. 'Di ba? Preponderance of evidence. Hindi ka naman gagamit dito ng yung required na proof sa criminal case. Hindi. Kasi impeachment ito Impeachment ito. Hindi masyadong mahigpit ang kailangang ebidensya dito. Hindi kailangang masyadong mahigpit ang proof na kailangan. Pinapaliwanag ko yan. Kasi lang naman to, betrayal of public trust. So sa betrayal of public trust, yung nakaka-convincing ebidensya, clear and convincing evidence. Kailangan pa ba na proof beyond reasonable doubt? Hindi. Kasi hindi naman makukulong. Sa criminal case, doon na kailangan ang guilty o ang proof na mag-i-establish ng guilt beyond reasonable doubt. Okay? So sana nakatulong itong mga talakayan kong ito, mga kabunyog, mga kababayan. Salamat, attorney. Nako, lalong nadiin itong si Inday dahil kay Ortonio, mga kabisat. Saklap, di ba? Arda yan. Diyos ko po. Alright. Subtopic tayo. Subtopic tayo. Countdown tayo. Ay guys, 725 live viewers. Baka naman like and subscribe at paki-follow na rin yung ating Facebook page, Maestro Paul TV Facebook page. Paki-follow. Maraming salamat. Countdown tayo sa ating subtopics. Here we go.